Babasahin dito ang sabi ng salita ng Diyos. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Sa Ingles, sa King James Version, ang sabi, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, and they shall be filled." Paksa na ating pag-aaralan, ginawa natin paksa, from emptiness to fullness. Again, from emptiness to fullness. Mula sa kawalan, tungo sa kapusugan. Pwede. From emptiness to fullness. Wala. Alam niyo, tayo ngayon ay nabubuhay. Maraming tao ang nagsasaliksik, naghahanap ng satisfaction ng kanilang ika-sisiyahin. Maraming mga tao ang gutom sa tagumpay. Gutom sila sa pera o sa lapi. Gutom sila sa pagkakangad ng papuri o ng recognition ng palakpak. Gusto nila kasiyahan, puro party dito, party doon. Gusto nila na mayroong maginhawang buhay, a comfort life. Maraming nag-iisip o nag-aakala na ang lahat ng iyon ang makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Makapagbibigay sa kanila ng kaginhawa, ng satisfaction. Kaso, dahil pa rin, marami pa rin ang nananatiling sala. Kasi pagkatapos mong ma-achieve yung mga bagay na yun, eventually, magkikrave ka ulit ng more, ng iba pa. Kaya marami pa rin ang kulang sa lahat ng ito. Bakit? Sagot, dahil ang Diyos lamang naman ang makapagbibigay ng kasapatan sa ating kaluluwa. Again, dahil ang Diyos lamang naman ang makapagbibigay kaginhawahan, kasiyahan, kasapatan sa ating mga kaluluwa. Kaya nga dito sinabi ng ating Panginoong Hesus dito sa ating key text na pinag-aaralan, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Alam niyo, sa lumang tipan, ang Diyos ay nangako sa kanyang bayan na sila ay kanyang bubusugin. At mababasa nga natin sa Isaiah chapter 41, sa natin ang ating mga Biblia. Sa Isaiah chapter 41, simula verse 17, Isaiah chapter 41, verse 17
through 18, ganito ang sabi, kapag ang dukha at nangangailangan ay kumahanap ng tubig at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw, akong Panginoon ay sasagot sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga lantad na kaitaasan at ng mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ng ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Yan ang pangako sa kanila ng Diyos. Sa Isaiah chapter 55, verse 2. Isaiah 55, verse 2. Ganito naman ang sabi, ano't kayong gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. So yun ang pangako ng Diyos sa kanila, na sila ay kanyang ubusugin. At dito nga, sa pinaka-konteksto ng ating pag-aaral, dito ang mga Hudyo, madali sa kanila na maalala yung pangakong iyan. Yung pangako na sila'y pakakainin, paiinumin ng Diyos. At nangyari nga yun, yung kasaysayan na yun, at alam natin, tiyak maaalala ninyo na kung papaano sila pakainin at painumin ng Panginoong Diyos sa ilang doon sa wilderness. Sa Deuteronomy chapter 8, dito makita natin yung kasaysayan. Deuteronomy chapter 8, verse 7 hanggang verse 10. Ganito ang sabi, sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo, cebada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng olibo at ng pulot, lupain kung saan kakakain ng tinapay at di ka kukulangin, na doon ay hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain ng mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ng Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. So dito, ating text na pinag-aaralan, naghahangad sila na sila ay mapuno. Naghahangad sila na sila ay masatisfy, magkaroon ng satisfaction. Nga lang, hindi nila napagtatanto na ang talagang makapagbibigay sa kanila ng satisfaction ay ang Diyos mismo. Hindi nila nare-realize na ang Diyos ang sagot sa kanilang pagkagutom, sa kanilang pagkauhaw sa katwiran. At isang halimbawa maganda ay si Haring David, yung kanyang sabihin, yung ating binasa kanina sa ating call to worship sa Psalm 42 verse 1. At ganito rin sana ang maging ugali natin na hinahanap natin ng Diyos. Siya ang in-crave ng ating mga kaluluwa. Sabi, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Kapag naramdaman mo sa iyong sarili, nakulang ka, kapos, mayroong nawawala,
Pag naramdaman mo, hindi ka titingin sa mga bagay na nasa lipunan, kundi sa Diyos mismo. Kundi sa Diyos mismo. Sabi ng talata, mapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. At dito sa text na to, mapalad ang mga nagsisihanap sa Diyos. Hindi hindi ang mga nasa sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya nga una sa ating pag-aaral, titingnan natin the empty soul seeking righteousness. The empty soul seeking righteousness. Kaluluwang salat, hinahanap, naghahanap ng katwiran. Ito ang ating Panginoong Hesus, inilarawan niya ang pagiging mapalad sa taong gutom at nauuhaw. Kumbaga, madali nating maintindihan o ma-imagine, yan yung tubig, yan yung pagkain at tubig. Na kumbaga, ngayon, kumakain ka, tapos mo kumain, mamayang gabi, nagugutom ka. Pagka uminom ka, o ilang oras lang, sandali, or ikaw ay nag-exercise, uuuhaw ka ulit. Kasi ang pagkain at ang tubig, basic needs siya. Kailangan niya ng tao. Kumbaga, kung wala ang mga ito, walang pagkain, walang tubig, walang makakasurvive. Hindi ka makaka-survive. Ang ganda, no? Ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Ganito niya inilarawan yung kalagayan ng tao. So, pinakita niya ito para maipaunawa sa kanila yung ninanais ng kaluluwa ng tao. Ninanais ng kaluluwa natin sa harapan ng Diyos. Pag sinabi nating katwiran, yung righteousness na binanggit doon sa talata. Pag sinabing righteousness, ang ibig sabihin niyan, meron kang tamang relasyon sa Diyos. Righteousness means a right relationship with God. Hindi ka naging matuwid, hindi mo ma-achieve ang katwiran dahil sa pagsunod mo sa kautusan. Sinusunod mo ang 10 kautusan. Yung first 4 tungkol sa Diyos, yung 5 hanggang pang-10 tungkol sa iyong kapwa. And all of a sudden, ikaw ay pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang pagiging matuwid, hindi dahil doon. Pagiging matuwid, hindi dahil sinusunod mo ang kautusan. Ang pagiging matuwid, hindi siya yung ikaw ay parang nagpipretend ka na ikaw ay banal. No? Parang gusto mo, or yung sarili mo ay maayos, pipretend ka na ikaw ay nabubuhay ng matuwid, na gusto mo ma-impress ang maraming tao, na ikaw ay matuwid. So, hindi iyon ang ibig sabihin ng salitang righteousness. Hindi rin ito ibig sabihin na ikaw ay kagaya ng estilo ng mga Pariseo. Na yung mga Pariseo, masyado lang silang nakatuon o nakafocus sa kanilang panlabas na kaanyuan. Sa kanilang appearance. Yan ang mga Pariseo. Again,
Ang katwiran o ang righteousness, ang ibig sabihin niyan, pagiging tama sa harapan ng Diyos. Righteousness means being right with God. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 9, dito kinontrast ni Apostle Paul sa natin sa Philippians chapter 3 verse 9. Ang sabi niya, at ako'y matagpuan sa kanya nang walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan. Now listen, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. So again, pinakita dyan ni Pablo sa mga taga-Biblia yung contrast na sinasabi na hindi ito ang katwiran na tinutukoy. Hindi ito yung katwiran na tamang definition. Ito yung definition. Ito yung tamang kahulugan ng katwiran. At yung katwiran na iyon, hindi yun magmumula sa iyo. Hindi yun magmumula sa kanino, kung sino mang tao, kundi ang katwiran iyon ay manggagaling mismo. Ito ay sa pamamagitan mismo. Yung katwiran na yon, ang Diyos ang nagbigay, ang magbibigay sa atin. God gives you the true righteousness. Gives us the true righteousness. Kaya ang ibig sabihin, therefore, ang ibig sabihin, ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ibig sabihin, hinahangad na maging tama ang iyong relasyon sa Diyos. That's number one. Hinahangad mo na maging tama ang iyong relasyon sa Diyos. Pangalawa, hinahangad mo na mabuhay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hinahangad mo na mabuhay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pangatlo, hinahangad mo na makita ang kaharian ng Diyos na lumalago. Pangatlo, hinahangad mo na makita ang kaharian ng Diyos na lumalago. Now listen, kung ang iyong puso, ang kinikrave nito ay ang Diyos. Kung ang iyong puso, ang kinikrave nito ay ang kalooban ng Diyos. Kung ang iyong puso, ang kinikrave nito ay ang kaharian ng Diyos, na bawat Sunday, lagi mo siya ipa-priority, lagi kang a-attend sa church, lagi kang nandiyan dyan sa tuwing tayo ay nangangailangan, na tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Ngayon, kung yan ang kinikrave ng ating puso, ipinapakita lamang yan na yung ating kaluluwa ay nakalinya sa Kanya. Sabihin, tama yung iyong direction. Ngayon, kung ang iyong puso, ang kinikrave nito ay yung mga makasanlibutang bagay, listen to this, na yung kinikrave, hinahanap ng iyong puso ay kung ano yung nasa sanlibutan kaysa sa Diyos. Pinapakita lamang yan na ang iyong puso hindi siya fully satisfied sa Kanya. Hindi siya fully, hindi siya totally. Kumbaga, pag parang iba ka, hindi ka nasa-satisfied, kulang, not sufficient. Sabi ni Job sa Job chapter 23. Sana ganito tayo. Sa Job chapter 23,
verse 12. Kayo. Actually, sa ibang salin ng Bible, ganito ang kanyang sabi. Kung nakita ninyo, sa ibang salin, ganito ang pagkakasabi. I always obey His commands. I love the words from His mouth more than I love my food. Again, I always obey His commands. I love the words from His mouth more than I love my food. Even, hindi siya nakatingin sa mga bagay na narito sa sanlibutan. Hindi siya nakatingin sa mga spiritual na mga bagay. Remember yung sinabi ng Panginoong Yesus, diba? Na siya nasa ilang, siya tinukso ng Diablo. Ano sabi niya? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Isa nga na halimbawa din makikita natin sa kasulatan ay yung nangyari doon sa alibughang anak, yung prodigal son. Alam natin kwento nun, di ba? Tingnan natin sa Luke chapter 15. Salitin natin sa Luke chapter 15, simula verse 17 hanggang verse 23. Ito ang sabi. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilang mga upang lingkod ng aking ama ang may sapat, lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi ako dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pagkatayin ito at kumain at mag-iwang. So anong experience dito nung alibughang anak? Hindi ba yung kanyang pagkagutom ang naghatid sa kanya para siya ay bumalik sa kanyang tatay? Yung kanyang pagkagutom ang naging dahilan, ang ginamit ng Diyos na instrumento para siya ay matauhan. Yung kanyang pagkagutom para siya ay makabalik sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. At ang totoo, minsan, yan ang ginagawa ng Diyos para iparealize sa iyo na ikaw ay kulang. Na ikaw ay salat. Meron tayong tinatawag na spiritual emptiness. At yung spiritual emptiness na yon ang magdadala sa atin pabalik kanino? Sa Diyos.
Minsan doon dumarating yung punto na marirealize mo na ang laki ng pangangailangan mo sa Diyos. Ang laki ng pangangailangan natin sa Panginoon. Doon ka ngayon napapa-stop napagtatanto mo sa iyong sarili na kung hindi ito nangyayari sa buhay ko, kung hindi nangyari ito sa buhay ko, malamang wala ako sa Panginoon. Kung hindi nangyari ito sa buhay ko, itong sunod-sunod na problema, trahedya, sakuna, sakit, o karamdaman, kung hindi ito nangyari sa akin, hindi ako mapapalapit sa Diyos. Nasaan ka? Kapag ang buhay mo'y sagana. Nasaan ka kapag ang iyong buhay ay parang easy lang? Siguro nasa liwa-liw ka. Nagliliw yung mga resources. Pero ito yung kagandahan. Ito yung iloob ng Diyos sa buhay natin. Na naranasan natin yung ganitong klase ng kasalatan. Spiritual na kasalatan. At tayo dinala nito pabalik sa Kanya. Tayo dinala nito sa Panginoon. Pala ng iba na yung pagkagutom sa tagumpay, yun na yung sagot. Hindi yon ang magdadala sa atin kasi sa katwiran. Pala ng iba, itong talata na pinag-aaralan natin, yung sinabi na sila'y pupusugin, akala ng iba, automatically, sila ay matuwid na. Akala ng iba, sinabi ng Panginoon na sila ay nilang pupusugin, hindi na sila makakaranas na sila ay mauuhaw, magugutom sa katuluran. Dapat yan araw-araw kung nararanasan. Are you with me? Ang pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran, araw-araw yan. Kung dapat maranasan. Ngayon, ang tanong sa atin, paano natin ito i-apply? Tanong natin, i-examine natin. Taliksikin natin yung ating pagkagutom, yung ating pagkauhaw sa katwiran ng Diyos. Tanungin natin yung ating sarili. Ano ba talaga yung ating ninanais? Ano ba talaga yung ating inahanap? Ano ba talaga yung kinikrave mo? Sa liputan ba? O mga bagay na espiritual? Kasi yung ninanasa o ninanais ng ating puso, yan kasi, yung ninanais natin, ito kasi, yan yung maghahayag sa atin kung ano talaga yung nilalaman ng ating puso. At ang tunay na Kristiyano, listen, ang tunay na Kristiyano, ang hinahanap niyan palagi ay yung mga spiritual na bagay. Hindi mga makasanlibutan na bagay. Tanungin natin o ilapit natin sa Panginoon siguro na tayo ay baguhin niya. Baguhin niya yung ating pananaw pagdating sa pagkagutom, pagkauhaw sa katwiran. Tanggapin natin na mayroong nangyayari talaga minsan na tayo ay salat. Diba? Tayo ay kumbaga dry na dry.
Ba, nakita na kayo ng dry ka, no? Sa mga bagay spiritual. Nangyayari yun. Kaya, kung yan ang iyong kalagayan o sitwasyon ngayon, why not? Na lumapit ka sa Panginoon, hingin mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Panginoon na kaniyang ibalik, i-restore ng Panginoon yung iyong araw-araw dapat na pagkagutom, pagkauhaw sa katuwiran. Yan. Kaya ba natin yun? Yes. Kristyano tayo eh. Siguro, magandang gawin dyan. Tanggalin natin. Listen to this. Tanggalin natin kung ano yung mga nagpapahina para tayo hindi magutom, mauhaw sa katwiran ng Diyos. May mga bagay kasi na humakadlang marahil para hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi masyado tayong nakatutok sa galaw ng sanlibutan. Masyado tayong nakatutok kung ano dapat, ano meron dapat, kung ano ang inaakala natin na makapagpapasaya sa iyo. Huwag tayo masyadong tumutok sa mga worldly pleasures. Merong mga distractions. Kaya hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos minsan. Masyado tayong nakatutok marahil sa ating mga gadgets. Masyado tayong nakatutok sa paglalaro. Masyado tayong nakatutok sa pag-browse maghapon sa ating reels sa Facebook. Masyado tayong nakatutok sa panonood sa YouTube. Minsan, yun ang umaagaw. Kaya minsan, pakiramdam mo, you are spiritually dry. You are spiritually empty. In man's perspective. Tanggalin natin yan. Kasi once na lumaya tayo sa mga bagay na humakad lang sa iyo, humakad lang sa atin, sa Diyos, doon pa lang kasi papasok. Doon pa lang natin mararanasan. Magsisimulang maranasan natin na tayo ay pupunutin ng Diyos. Yun ang kanyang pangako. Doon pa lamang natin i-experience yung saganang pangako sa atin ng Diyos. Sinabi niya, for they shall be filled. Kaya sa pangalawa, natin pag-aaral. Fullness, God promises. Fullness, God promises. Again, sa ating key text, sabi ron, for they shall be filled. Sa Tagalog, sapagkat sila ay bubusugin. Sila ng mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Listen to this. Hindi niya sila hahayaan na magiging salat. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na kulang, na nakapos, na walang-wala. Hindi kanya tayong pupusugin. God will satisfy us. God will satisfy them na kanilang inaccept o tinanggap na ako'y gutom, ako'y uhaw sa iyo, Panginoon. Tignan mo mabuti yung mga salita na ginamit. Yung praise na ginamit, yung salitang for they shall be filled, yan ay
passive form. Passive form siya. Na ang ibig sabihin, hindi ikaw yung gumawa. Hindi ikaw yung gagawa. They are not the ones doing it. Sa madaling salita, yung salita o yung praise dyan na ginamit dito sa ating verse na pinag-aaralan, hindi mo kayang gawing matuwid ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin. Again, hindi natin kayang gawing matuwid ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. For they shall be filled. Ibig sabihin, ng matuwid din dito sa ating talata, yan ay regalo, biyaya sa atin ng Diyos. Kasi ang ating Panginoon dito, sa ating key text na pinag-aaralan, ang ating Panginoong Jesus, tinuturo niya kasi dito yung pinakamataas na antas, pinakamataas na standard ng pagiging matuwid. Na yung sinasabi niya rito, isipin mo na yung pinakamatindi o pinakamabuti, pinakamatuwid na nabuhay sa balat ng lupa, dito sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa, isipin mo na kung sino yun. Isipin mo na. O, pagpalagay natin yung mga theologian sa panahon ngayon, yung mga reformers sa panahon ngayon, sino pa ba mga nabubuhay? Si John Piper, si Paul Washer, si H.B. Charles Jr., o yung mga namatay na, si John Calvin, si R.C. Sproul, si John MacArthur, si Bodie Backham. Isipin na ninyo yung sabihin natin sila ay mga matutuwid sa harapan ng Diyos. Tinuturo dito ng Panginoong Jesus. Yung pinakamataas na standard ng katuwiran na mas mataas pa kaysa sa kanila. Actually, ang tinutukoy mga dito sa scripture ay yung pinakamataas pa sa mga Pariseo. Mga Pariseo ng mga teacher ng law, ng batas, ng salita rin ng Panginoon. At sa Matthew chapter 5 verse 20, yun ang ating tinutukoy. Sa Matthew chapter 5 verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag kayong malilito ha. Kasi baka isipin ninyo na ang kaligtasan ay nakadepende sa magagawa ng tao. Sinasabi rito ng talata, ang katuwiran ng Diyos na kailangan niya ay yung katuwiran na ibinibigay niya. Again, ang katuwiran dito na nire-require ng Diyos ay yung katuwiran na ipinoprovide niya. At kung titignan niyo ang inyong Bible sa King James Version, nakapula yung verse 20, right? Ibig sabihin, si Christ ang nagsasalita diyan. Sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok saan? Sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy niya dyan na katwiran ay yung kanyang katwiran. Sa akin kayo tumingin. Sa akin kayo manampalataya. Ako ang pinakamatuwid. Perfect. He is the spotless Lamb of God. Walang makakahigit. Kaya yung sinasabi mo na matuwid, higitan mo pa yun.
Mas higit pa ron. At iyon ay si Kristo. Again, ang nire-require ng Diyos ay yung katwirang niyang ibigay. At iyon ay sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ibig sabihin, He alone, siya lamang ang makapagsasatisfy ng iyong kaluluwa. Si Yesu Kristo lamang ang kayang pumusog ng ating kaluluwa. Yan ang sabi niya sa John chapter 6 verse 35. John chapter 6 verse 35, ganito ang sabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Kasi siya yung patuwiran ng Diyos. Kailangan nating sampalatayan. Naalala niyo yung kwento ng babaeng Samaritana. Babaeng nga siya. Babaeng Samaritana. Sa John chapter 4, di ba? Nandoon yun. John chapter 4, verse 14. Actually, yung gusto nga makuha ng babae dito, yung physical water mismo eh. Hindi yung spiritual na ibinibigay ng Panginoon. Sa verse 14, sabi ng Panginoon, subalit ang sino mong umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang ukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kasi si Kristo ang siyang ukal ng tubig, buhay na tubig na kailangan ng ating talikuran. At yung sinabi ng text, for they shall be filled. Ibig rin niyang sabihin, darating yung araw, balang araw, darating yung isang araw na itong pangako na ito ay magkakaroon ng ganap na katagumpayan. Mabibigyan ng ganap na kaganapan, fulfillment. Saan? Doon sa langit. Doon sa langit. Yun talagang totally, perfectly, talagang tagumpay na. Yung 4 days shall be filled. Pagdating nating lahat doon sa langit. Yung sabi ng ating scripture reading kanina na binasa. Revelation chapter 7. Revelation chapter 7 verse 16 hanggang 17. Anong sabi? Verse 16 to 17, sila'y hindi na magugutom pa. Ni ano daw? Ni mauuhaw man. Ni hindi na sila tamaan ng araw. Extra. No? Additional. O anumang nakakapasong init sapagkat ang kordero, yun ang ating Panginoong Yesus, na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang Diyos ang siyang magpupuno sa atin at pupunuin ka niya magpasawalang hanggan, walang katapusan na pagpuno sa atin. Yan ang Diyos. Huwag mo sanang aakalain, huwag mong iisipin na ipinangako na ito ng Panginoon sa akin. Ito pala yung binigay sa akin ng Panginoon. Huwag mong iisipin na ganito, na ikaw na sumusunod sa Panginoong Yesus, na yung pagkagutom, pagkauhaw sa katuwiran,
ay magiging instant. Magiging, kumbaga, instantly satisfied ka na. Instantly, puno ka na. Puno ka na kagad. Huwag ganun. Hindi yun ang ibig nating sabihin. Sila ng mga nag-aakala na nag-iisip na pagkatapos nilang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, anong mangyayari? Hindi na sila mag-i-struggle sa kasalanan. Hindi na sila haharap sa kasalanan. O hindi na nila mararamdaman na sila ay empty. Hindi na nila mararamdaman na sila ay salat sa mga bagay espiritual. Pagkatapos nilang sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na sila haharap pa sa mga pagsubok, hindi na sila haharap pa sa mga tukso, hindi na nila mararamdaman, hindi na nila mararanasan na sila ay magduda kahit sa mga pangako o sa mga salita ng Panginoon. Listen, ang pangako na ito ng Diyos, totoo to. Pero itong pangakong ito, nagpo-progress ngayon. Natanggap mo to. Pero yung pangako na to, na meron ka na 4 days shall be filled, nagpo-progress ito. Yung katagumpayan nito, yung completeness nito, sa langit pa. Are you with me? Kasi yung sinasabi rito ng text, na tayo'y kanyang pupunuin, ang pagpuno na ginagawa sa atin ng Panginoon, ganito siya. Step by step. Little by little. Gradual yung pagpuno niya sa atin. Habang pinaglilingkuran natin siya, habang sinusunod natin siya, habang sinasamba natin siya, habang tayo ay nasa ministeryo ng Panginoon, ganun yung pagpuno niya sa ating mga kaluluwa. Hindi naman automatically nung nanampalataya ka sa Panginoon, alam mo na agad lahat ng doktrina. Hindi naman nung nanampalataya ka sa Panginoon, alam mo na kagad ang dapat o anong ibig sabihin ng doktrinang ito at kung paano ito isa sa pamuhay. Ang ginagawa ngayon ng Panginoon sa atin, pinipid niya tayo ng kanyang salita. Ang ibig niya sabihin, ngayon, binubusog tayo. Unti-unti tayo binubusog. At balang araw, mapupuno yun. At mapupuno yun sa langit naman. So, patuloy tayong magpakain. Kainin natin. Inumin natin ang mga katotohanan na ito para sa ating katwiran. Ang totoo, we won't be perfect immediately. Hindi tayo magiging ganap kaagad. Pero ito yung tiyak. Bawat araw, kumikilos, nangungusap ang Diyos sa atin. Yun ang maganda ron. Di ba? God is always at work in our lives. Paano dito sa pamuhay ngayon? Among yan. Number 1, hanapin natin si Kristo araw-araw. Hanapin natin si Kristo araw-araw. Kasi si Kristo siya ang tinapay ng buhay. Diba sabi niya kanina, binasa natin kanina, I am the bread of life. Lumapit ka palagi sa Panginoong Hesus. Lalapit ka sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kasi nga, gutom ka uhaw ka sa katotohanan. Mauhaw ka palagi, magutom ka palagi sa salita ng Diyos. Hindi makulang ka pag walang salita ng Diyos. Pag araw-araw, pag sa isang araw, hindi mo binasa ang salita ng Diyos, manghihina ka .
walang walang kinain ng spiritual mo. Lahat natin naririnig. 'Di ba? Ang salita ng Diyos, pagkain siya ng ating kaluluwa. Tayo, kumakain tayo, yung ating physical na katawan, kumakain yan ng ilang beses sa isang araw. May agahan, may tanghalian, may hapon, may merienda, may hapunan, may midnight snack pa. Sobra-sobra. Ang dami nating inilalagay, ipinapakain sa ating physical na katawan. How much more? Yun yun eh. Yung ating spiritual life. Hayaan mo na si Kristo ang magpakain sa iyo, sa iyong kaluluwa. Let Him feed your soul. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Man shall not live by bread alone, by every word that proceeded out from the mouth of God. And then, magtiwala ka sa kanyang mga pangako. Trust His promises. There are 39,000 promises in the Bible. Panghawakan mo yung pangako na iyan. And blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Huwag kang didepende sa iyong sariling effort. Pag sinabi mong magtiwala ka sa pangako ng Diyos, 100% magtiwala ka, ibig sabihin dumepende ka sa kanyang katapatan. Tapat ang Diyos. And lastly, itong wag na wag mawawala sa ating isipan palagi. Umasa ka sa future. Tumingin ka sa hinaharap. Yun ang magbibigay sa iyo ng malaking effort. Yung tingin ka sa hinaharap. Na yung totally, yung kumpletuhan nitong ating pinag-aaralan. Yan ang magbibigay sa iyo ng malaking pag-asa. Na magpatuloy sa buhay bilang mananampalataya. So ay pagtatapos. Sa tanong, nais kong iwan. Tayo ba talaga araw-araw? Tayo ba talaga ay nagugutom, nauuhaw sa katwiran? Yan ang tanong. Uhaw? Gutom? O gutom? Uhaw? Sa katwiran. May magandang sinabi si Charles Haddon Spurgeon bilang aking pagtatapos bilang itong quotation, isang quotation from the Prince of Preacher. Charles Haddon Spurgeon, sabi niya, sabi niya, the hungering and thirsting for righteousness is the very mark of a true believer. Again, the hungering and thirsting for righteousness is the very mark of a true believer. Kaya kung hindi ka nagugutom at nauuhaw sa katwiran, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka pa Kristiyano. Kung sa araw na ito ay pinamulat sa iyo ng Panginoon ang mahalagang katotohanan na iyan, ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon, magsisi at manampalataya ka kay Jesus. Tayo manalangin.